Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this family. We are now 7,181 subscribers. Konti na lang po guys. Aabot na po tayo sa 7,200 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, today, ano po, no? Birthday po ni hashtag Walk with Lan. Happy 4th birthday. 4 years na po tayo, no? 4 years na po tayo nag-vlog ng mga political vlogs natin, no? Political vlogger po tayo. Kaya ano po tayo, no? Dinideclare po natin na ito po ang ating niche, ang ating expertise, no? Kasi syempre, hindi naman po matatawaran ang ating experience diyan at na-experience po natin, nakikita po natin ilang beses na po tayo lumahok sa mga halalan. Kilala po natin itong mga politiko na ito. Yung mga ganyan po, no, mga nagsisilbi sa ating bayan, ang mga lingkod bayan natin. No, kilala po natin sila. Kaya po tayo ay may mission tayo na ibahagi po ito sa inyo. So 4 years na po tayo. Nag-start po tayo, magluto-luto muna nung pandemic. Pero kalaunan ay napupunta na tayo dito at marami na rin nanonood. Maraming salamat po. Pero kung ano po, may hihilingin po ako sa inyo, tapusin naman po natin to, no? Hindi lang po sa ganitong minuto, mula umpisa hanggang huli ay dapat nating tapusin ito. Okay? Sige po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung nagdesisyon na po, no? Nagdesisyon na po ang Supreme Court natin, no? Nagdesisyon na po ang Supreme Court natin with regards po doon sa case ni Idol Raffy Tulfo. No, matatandaan po natin noong nakaraang eleksyon noong 2022 ay talaga namang binatikos siya, no? At saka marami pong nag-file na cases sa kanya or na case sa kanya. Okay? Pero nagdesisyon po ang Commission on Elections or COMELEC na i-dismiss yung disqualification case niya against Idol Raffy Tulfo at ito ay pinanigan at nag-final na, no, ang Supreme Court nag-affirm na ng kanyang desisyon na ang desisyon ng Commission on Election to dismiss the disqualification case against Idol Raffy Tulfo is correct. Okay? So nag-publish na yung yung Public Information Office ng Supreme Court, no? Sabi ng High Court, yung highest court of the land ay nagkaroon na ng ruling, no, nung last April 3 to junk the petition of Tulfo's estranged wife Julie Miss Pearson, no, who appealed to COMELEC's decision to dismiss the disqualification case she filed against the senator, no. Ito po ang problema po, no. Kasi estranged wife po ito, no. Anong ibig sabihin po ng estranged wife? Okay? Hindi po sila nagpapansinan. Wala po talaga strange. Kumbaga, walang technically siguro kasal sila. I do not know, pero hindi ko alam kung kasal o hindi. Pero pag sinabing strange wife, wala na yun. As is, wala na yun. Siguro technically, kasal sila, pero wala na, hindi na nila ginagampanan ang kanilang role sa bawat isa. No? Kung nagkikita man sila, wala lang. 'Di ba? Ganoon, no? Ay yung babae baka naglilihim din, no? Yung something like that, hindi po dysfunctional kumbaga, no? Minsan ang lalaki ay mahirap mag-move on, pero dumarating ang point na may dumarating din sa ating mga buhay. At ito ay marirealize ng lalaki or babae, ay mag-move on na tayo, katangahan na ito. No, sabi nga na hindi dapat ito tama, no? Dapat talaga mag-move on. No? Lalong-lalo na kung may mga taong talaga magtitiwala sa iyo ulit, magmamahal sa iyo ulit, no? Hindi manloloko, hindi magsisinungaling, no? Hindi magtatago ng mga finances, ng mga bagay-bagay, kung ano pa man, no? Talagang open as in open. At yung time niya ay talagang sayong-sayo lang. Ha? Walang iniintindi, no?
At saka talagang ano siya, mahal ka talaga. Eh kung hindi ganoon, 'di ba? Baka ganito kasi yung strange wife ni Tulfo, no? Yan. Okay? Eh bakit siya nag-file? Baka piniperahan lang ito dahil malaki ang kita ni Idol Raffy Tulfo, kaya po sa mga ano no, mga subscribers po ni Idol Raffy Tulfo, baka naman mag-subscribe po kayo sa #WalkWithLan channel. Ang aim po natin at least 100,000 subscribers po. Maraming salamat po sa inyo ha, mga Idol Raffy Tulfo. Okay. Now, ito yung Senate Electoral Tribunal, ito po yung may exclusive jurisdiction, no, do sa mga disqualification cases against do sa winning senatorial candidate, no, who has been proclaimed. Eh matatandaan po natin, number 2 po si Senator Raffy Tulfo noong nakaraang eleksyon. Na-proclaim na po, nanumpa na siya, nag-assume na siya ng office. Okay? Now, yung according to Section 17, Article 6 of the Constitution, as well as the other jurisprudence o kaya yung mga kaso o napagdesisyonan na ng Supreme Court na in the past, okay, ay ito po, no, once a winning candidate has been proclaimed, taken oath, and assumed office, the COMELEC's jurisdiction over election contests relating to the election returns qualification ceases and the set assumes jurisdiction. So, ibig sabihin po noon, once na na-declare na sila, nanumpa na sila, nag-assume na sila ng office, okay, umihinto na ang jurisdiction ng COMELEC at pumupunta na sa SET, no, yung Senate Election Tribunal or Tribunal, kumbaga, no? Now, ito si Pearson, yung strange wife, failed to timely file the appropriate case before the SET. Hindi po siya nag-file pala sa SET and cannot remedy this by failure by invoking the court certiorari power, no? So sabi, galit na galit ito, no? Si Pearson gustong ma-disqualify si Idol Raffy Tulfo no tumakbo ng 2022 election, pero na-convict siya ng libel, crime of moral turpitude, and for illegally advertising his candidacy on his show called Raffy Tulfo in Action. Anong kayang masama doon? Eh, syempre, show nga niya yun eh, no? Now, after this strange wife, Pearson filed her disqualification case noong 2022 election sa COMELEC kasi hindi pa siya tumatakbo noon, no? The COMELEC First Division dismissed the petition for failure to attach the required proof of service. Nako, wala lang attachment, eh hindi na, no? Hindi na in-entertain ng COMELEC ang reklamo ni Pearson. No? So Pearson filed her motion for reconsideration before the COMELEC after Tulfo was proclaimed as a winning senator. So parang nagkaroon lang ng technical issue here, no? Dahil hindi naman po nag-file ng case si Pearson sa SET, no? Okay? And the COMELEC denied her motion for reconsideration for lack of jurisdiction. So, ibig sabihin, ang may mali dito ay si Pearson, yung strange wife ni Idol Raffy Tulfo. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.